Mga pinagyan ako mga kaigsunan, welcome na usab sa tuang Tulumanon Adventist World Today, episode number 2. Gisugdan ni adtong milabayng duha na kasabado nga nakalabay o karon pagyud na sublian, no? But anyway, thank you very much nga naagihapon mo diha karon nagapabilin sa matag usa nga mga computer set sa inyong matag usa ka mga iPad, mga tablet o mga cellphone Android. Salamat kay kaninyong tanan nga nagpakikuban mo ni ang live broadcast sa Adventist World Today. Higalag kay igsuonan, magatagi kita sa mga issues nga ginaatubang sa 70 Adventist nga usay wala may balui sa uban. Mas may nilang na nga kita nalay maguna-una diri hisgot kaysa kamang-kamangon mo diha sa inyohang mga puloy-anan binugtong-bugtong dadaan mo picture o niya dili kayo ninyo masabtan. Dili kayo ninyo ma-explain. Kasagaran nga nagabuhat nini mga offshoots o mga Davidian. Although, ang ubang gatuo nga offshoot po kuno ko, but anyway, kung offshoot manggaling ko, lahi po ko nga pagka-offshoot, kaya makig-away kong offshoot in the defense of our church. Okay? So, thank you very much sa inyong pagpakikuban ni nga to ang Tulumanon Adventist World Today. Unsay nahitabo sa atong iglesia karong panahon na. Sa libatang padayon, ato di pataliwala ko sa kapagampo. Magampo ta kaigsunan. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa nga tanan. Nga walay undang nga nagapatunhay sa mong kinabuhi o naghatag og grasya ug paglaom. Ginoo nining adlaw igpapulay sa padayon namo nga pagtuki sa imong pulong og sa balaang kasulatan og sa mga issues nga among ginatubang karon kauban sa mga writings ni Ellen White nga among pagatukbilon karon. Ikaw magapataliwala kanamo. Kaalam nga langit nun among pangayoon kanimo Ginoo aron masabtan o mapasabot ang imuhang pulong. Panalangin ang mga nagatan-aw karon, ang mga nagapaminaw, panalangin usab. Ang tanang mga kawani sa mga radio station nga na-play kini nga broadcast, ikaw magapanalangin usab kanila. O sa tanan nga naga-suporta nini nga Tulumanon, ikaw magapanalangin usab. Pasayloa kami sa among mga sala, Ginoo kining tanan nga magilawman na madawat. Pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinanggan ako mga kaigsunan, usbon ko atong hisgutan kini mga issues karon nga nagaabot diri sa tuang buhatan nga tagaan nato kini og pagtagad sumala sa mga pagpanabot. Atong dugukan diri karon mga kaigsunan unsay tubag sa atoang iglesia, unsay tubag sa atoang denominasyon mahitungod dinhi mga church leaders sa Italia nga nagkigpinirmahanay na kauban sa mga lain-laing relihiyon, including the Catholic Church. Together with the Catholic Church, I mean. So, sa may tubag na to nini, tingaling uban ka na to, wala pa kayo makasinati nini nga mga issues nga nag-aabot sa tuang panimalay, pero pinaagi nini nga Tulumanon, ipaabot na ko diya sa inyong panimalay, kini nga mga issues, although di kayo na ko mapakita, no, kaya di ko ready sa mga equipments. Ang mga video, o ang mga pictures. Dili na ko mapakita ninyo. Pero, trust me, nga ako lang i-describe ninyo unsay dagway sa mga litrato nga gusto na kong ipakita kaninyo. Sa lipat mo padayon ni ana mga higalag kaigsunan, una, naku ipibalo kaninyo sa 2015 palang daan. Ha? Sa 2015 palang daan, doon na Laudato Si nga na-organize. Usbon ko, ipasabot na ko kaninyo nga ang Laudato Si. Usa ka encyclical letter sa Santo Papa ngadto sa tibuok kalibutan. Matingala ko mga igsuon kon si Ted Wilson, Elder Ted Wilson, magsulat siya og encyclical para lang sa iyang mga kaubanan. Para lang sa iyang mga pangulo nga under him sa mga nagkalain-laing mga divisions, lain mga unions, missions, o mga local churches. Pero ang Santo Papa kung maghimo siya encyclical, dili kay para lang sa mga kaparian, para sa tanan. So nakita ninyo ang diferensya? Para sa tanan. Apil ang mga nasod, mga pangulo sa nasod, ma-protestante man, ma-katoliko man ang nasod, ma-muslim man ang nasod, ma-sintuist man ang nasod, ma-buddhist man ang nasod, o unsa pa na siya diha nga mga nasod mga higala. Ang encyclical letter sa giila kuno nga Santo Papa sa simbang Katoliko para sa tanan.
So tanang mga leader sa mga relihiyon iyang gisulatan. So mauna ang Laudato Si. Ang Laudato Si usa ka programa nga panawagan sa tanang mga relihiyon sa tibuok kalibutan og sa tanan, no, relihiyon, apil tong mga atheist, apil tong mga Buddhist, mga Shintoist, apil to sila, no? So bisag unsa nga mga relihiyon, basta kay as you believe in a supreme being, gisulatan niya, iyang gipadad-an sa maong invitation nga tabangan pagsulbad ang problema sa tibuok kalibutan. Ang matud pa niya sa Laudato Si nga ang tibuok kalibutan dunay problema nga mao ang pagkawalay pagtagad o pag-abuso sa mga lumulupyo niini nga kalibutan. May hinungdan nga matud pa niya, the Lord can forgive, I can forgive, you can forgive, but the nature cannot forgive. Doon na si point, mga kaigsunan, sa gisulti ni Pope Francis. Nga ang Dios mo pasaylo, ako mo pasaylo, siya mo pasaylo, makaparehan, mga pastor tanan, kitang tanan makapasaylo ta. Pero ang nature dili makapasaylo. Kung imong gubaon ang nature, pasakitan nimo ang kinaiyahan, di na nimo na mapasaylo, mulunop na mga higala, mubaha na, mulinog na, pagtandugon nimo ang kinaiyahan. Muinit ang kalibutan, dili na siya mupasaylo kanimo sa panahon nga imong pasipad-an ang kinaiyahan. Sa iyang panawagan, gusto niya nga ang tanan magkahiusa aron tabangan pagreforma ang ecological problem. Matud pa niya, apil ang mga pandemic issues. Niadtong panahon na wala pa'y COVID-19. Niadtong panahon na sa 2015, wala pa'y COVID-19, wala pa'y gibalita nga mga pandemya nga posibleng moabot sa tibuok kalibutan. Iyan ang gianunsyong daan nga sa Mayo 14, 1220, mao ang pagselebrar sa ikalima ka tuig sa Laudato Si o kinahanglan human sa 5 years campaign nasabtan na sa tanang mga mga leaders sa nasod, nasabtan na sa tanang mga leaders sa simbahan. Kabalo ka ang Laudato Si, nagkontrol siya sa tanang mga balita. Gusto nilang i-monitor ang tanang balita. Kailan ang balita sa kada mga newscasters, pariho. Pariho ang language, pariho ang tunada sa istorya. Kabantay ba ka, kamatikod ba mo, example lang, kining COVID-19 karon nga issues. Kini nga balita, mga kaigsunan, imong paminahon, pulos pang pahadlok nga mga balita. Pulos pang pakulba nga mga balita. Not more on the solutions. Karon nahibawan nga saluyo, tawa-tawa, kapayas, dahon sa kapayas, paliya, dahon sa paliya, unsa pa din limonsito, luya, ahos. Mao rin ang tambal sa COVID-19 ug ang pagpalayo, ang pagdistansya sa usa-usa. Mao'y tambal sa COVID-19. Ang COVID-19 usa lang siya ka simple kaayo nga bacteria or virus. Nga matod pa sa itong presidente, virus, nga tama na siya sa Latin nga pagkalito. Virus, mga higala. Usa ka gabok, usa ka way kusog. Kindi gani siya ka-atake sa mga ligon ug immune systems, labi na sa mga 20 to 30 years old, nga mga kabataan, pataas sa 30 years old ang iyahang kayang daog-daogon. Kung imong tan-awon ang COVID-19, dili kayo siya makahadlok. Pero nganong nahitabo dito sa Wuhan, China, nga daghang mga nangamatay, gumikan kay kana magong Oktubre, gikan sa bulan sa Oktubre ngadto sa bulan sa Pebrero, tingtugnaw na sa lugar sa Wuhan, China o sa tibuok China. Og niya ang panahon na pulos na dinha mga higala pulos na dinha kanang ting flu sa ilang lugar. Busa pagkabati nilang mura sila gi-flu, pamati na natural lang. So wa nila tagda. Unya ang COVID-19 has only 14 to 21 days ang iyang full incubation. Kanang 14 to 21 days nga incubation, ato nang mahibaluan mga pinangga ko mga kaigsunan nga kana siya either ang virus may matay sa imong lawas o ang gitaptan nga lawas mo ay mamatay. Santo pa sa 21 days na agyo mahitabo either ang virus may mamatay o ang gitaptan nga lawas nga tao may mamatay. So mao na ang mga punto. So sa Italy unsa nahitabo nga daghang puno nga matay. Kaya ang taga Italia labi na kay tugnaw ilang lugar
Pag doon na sila bation ng mga ginagmang sakit, manginom sila dayog ibuprofen. Manginom dayon sa mga alaksan, mga pawala sa pamaol, para mawala ilang gibati. So, nangawala ilang mga sintoma, wa sila kabalungan ni kalat pag-ayos ilang lawas, ang gitawag og COVID-19. So, wala'y pagtagad, wala kayo babantay mo ni kalat. Pag-abot sa Pilipinas, ang Pilipinas, init, that's number 1, patay ang COVID-19. Ikaduha, we are in a social distance between islands, from one island to another island. So doon na social distancing, geographical distancing ang nahitabo sa Pilipinas. Kung wala lay biyahe nga pasudlon gikan sa Luzon paingon sa Mindanao, gikan sa mga lugar nga walay kwan, dili mataptan, dili makalahutay, di katabok og dagat ang COVID-19. Pero nga nakaabot, di na lang ko mag-comment. To make the story short, pagpabaya. Kipasagdan. Lockdown na Manila, nagpadayon ang derby sa Davao. Wa na mapunggi, kadag ko na hinayak na. Di ay, kung sa ditabo, 30 kadaghang tao, dito, doon na di ay mga positive sa COVID-19. O di-spread ng ulit sa sila mga lugar, sila ang nag-spread sa tibuok Mindanao. So yun na lang nahitabo. Paspas ang iyang contamination. But it's not actually like that. Ang pagkakulba dapat sa COVID-19. Pero nilampos ang tibuok kalibutan sa pagpahatag og panik mahitungod sa COVID-19. Tungod sa panik mga higala, doon na panic buying. Uban magkinomedya sila nga, kami pastor na ay panic pero wala ni buying, wala ni kwarta. Tinuod na, mga, baka kwarta ka, mato ka department stores, wala na kay paliton, kinahurot na nila. Wala na alcohol, wala na bugas, wala na tanan, wala na. Pertinag yung luya sa mga pobre, kaya awahin nakakita og kwarta. Busa ang Texas o ang Granada mga higala. Ang Granada is usa sa mga dagkong siyudad sa Espanya, samtang ang Texas usa sa mga dagkong estado sa Estados Unidos. Kining duha ka mga ambot og nagsabot makailahang mga leaders nini. Kining duha ka mga estado mga higala. Nagkasabot sila nga karong adlaw pizza 11 sa Abril. Kita makaingo karong adlaw unyang gabi ang ilaha dito kay karong gabi man sila nangatulog man sila karon. Sugod unyang gabi or karong adlaw ibutang talang I'm sure makita nila tong video karon kung na naga-video sa to mga friends ang mga Bisaya sa dito dapita sa Europe o sa United States of America, makita nila pagkahuman karong adlaw gabi sa to adlaw sa ila. Starting today ang Granada o ang Texas, doon na sila balaod nga once a week na lang ang kumprada, ang open sila ang mga department stores. Bantay ninyo ha. Once a week na lang ang open sa department stores, sila mga palengke, mga tindahan, kay para ang tumuog tuyo sila ang gobyerno nga ang maong mga pobre dili maiwit sa pagpamalit. Magsabay ang mga pobre o mga dato. Kinahanglan within the week ang mga pobre magtigong og kwarta para pagka one day market makapamalit sila, makapangumpra sila. And do you know what is that day of market dito sa Texas at sa Granada? Sumala pa sa YouTube nga itong nakita o sa balita, sa breaking news. Sa break news nga itong nadunggan o nadawat din mga higala. Ang ilang market day is Saturday. You see that? So good, April 11 ang ilahang market day, Saturday. So, imagine ninyo, do you think wala mga Adventist sa Texas? Wala mga Adventist sa Granada? What do you think? Kung naa ka dito dapita, mauna na balaod sa gobyerno, bawal kang mamalik sa ubang mga adlaw. Bawal kang mamalik sa ubang mga adlaw. Only on Saturday, nagsugod na ang giingon nga di ka makapamalit o di ka makapamaligya. Within the week, wala makapamalit, wala makapamaligya. Pero di pa ni mao. Di pa ni mao. Kalma pa lang sa mo. Pero example lang ni mga higala nga kaya sa gobyerno kontrolahon ang pagpamalit o pagpamaligya. Within the whole week, from Sunday to Friday, bawal kang mamalit o mamaligya. According to their law, sa bagong balaod nga nag-i-implementar sa maong dapit. Only on Saturday, pwede kang mamalit o mamaligya. So, gipakita lang sa Ginoo mga kaigsuonan, nga ang giingon niya sa Revelation 13 verse 17, nga dili makapamalit o dili makapamaligya, nga kontrolahon sa balaod sa gobyerno, kayang-kaya na mahimo. It's not a myth. Dili na siya kay basta kay istorya lang. Doon ay katinuuran niya na kay nakhimo sa Texas o sa Granada. Nga walay makapamalit, dibisan kinsa walay makapamaligya, dibisan kinsa tibuok simana gawas sa adlaw lang Sabado.
Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, magtuyok ang dagan sa panon og mukalat na sa tibok kalibutan karon diri sa Pilipinas, di na ta makapamalit hangtod kundi mabutang Sabado. What do you think? What do you think? Numero 1, ang lockdown nga Sabado. Ang lockdown nga Sabado mga kaigsunan, nahitabo nga wa nay manimba sa bawal na moadtog mga simbahan sa adlawng Sabado. So kinsa may nalipay ani? Ang kadtong mga Adventistang mga tapulan mangadto og simbahan matag Sabado, di ba tinuod? So kadtong mga tapulan mangadto og simbahan matag Sabado, yes. Wala na ni simba. So pareha natatanan, tabla natatanan. Ikaduha, kung mo kuyanap na pudning balaod karon sa Granada o sa Texas tibuok kalibutan nga dili ka kapamalit sa ubang mga adlaw, mas Sabado ka na lang mamalit. Kinsa naman pa'y malipay ani? Kadto na pong mga Adventista na itong kaigsuonan nga naanad mamalit o pagkaon sa adlawng Sabado. Di ba tinuod? Sa adlawng Sabado, naanad na ta nga, sa adlawng Sabado mamalit, may problema, so walay dili kadisa, no problem. Walay ko kahadlok kung okay ba sa balaod sa Ginoo nga mamalit o pagkaon sa adlawng Sabado, mamalit o bisag unsas pagkaon o mga butang nga paliton sa adlawng Sabado. Okay ra ba na? Walay pakialam ang uban na itong mga kaigsunan. Pag-abot, puhon ni anak nga balaod dinhi sa Pilipinas, mosamot kanang mga tawhana mingon, wow, this is now the time nga reasonable na, valid na ako ang pagpamalit sa adlawng Sabado. Kaya nga naman, the only market day, the only marketing day to sell and to buy is only on Saturday. Mga kigsunan, lahat na mag-una-una na kayo pa man ang mahitabo. Kana to ang mga pagpanglantaw na lang ni. Because what I have told you kaganina ninyo sa hour of worship. Nga tanang mga pagpanghitabo sa kalibutan, tunay kahulugan sa pagbangga sa tuang pagkamatinud-anon, sa pagbantay, sa pagsimba, nato sa Dios matag adlawng igpapawlay. So kining COVID-19 is a great groundwork para sa Laudato Si karong Mayo 14. Pero tungod sa takataas sa pagkuyanap sa mga kamatay, mga kaigsuonan, nga matod pa sa report nga ang Pilipinas nag-abot na o pila na 100 ka pena ang 183 yata atong the other day sa Pilipinas, sa ubang mga lugar sa ang atuang victim cases recorded nga positive sa COVID, mga 3,000 plus. Doon na pa ito'y mas labaw pa, second to the highest man ang Pilipinas sa mga higala. We are next to Italy. Ikaduha ang Pilipinas. Unya, naa pa ang mga ubang pang mga nasod, nagkalat-kalat pa, daghan pa kay mga nasod nga bag-o lang nasudlan sa COVID-19. So, posible nga madugay-dugay pa ang pag-lockdown. Nahuna-huna ba ninyo mga kaigsuonan nga kining pag-lockdown karon? Inyo bang gibalanse pag-ayo nga kining lockdown nga nahitabo karon? Igo lang ba nga mamalita ang gobyerno dunay ikahatag? 275 billion ang gipangayo nga emergency fund sa atong presidente. Wapagani duha ka semana nagreklamo na siya wa na siya kwarta. You see? So nakita nato nga dili ka survive ang kwarta mga kaigsuonan. Ang 275 billion pesos matud pa inutang. Karon nagplano na po kung sa ibaligya ng mga properties sa Pilipinas para makapadayon ang Pilipinas. Higalag mga pinangga ko mga kaigsuonan, inaning ato pagpanglantaw. Ibutang ta mahuman ang lockdown sa Mayo, first day of May. Unsay dagway sa Pilipinas sa human sa first day of May? Asa mamalit o mga imported goods ang Pilipinas human sa first day of May? Kisa may laing palitan nila. Ang ekonomiya sa Amerika guba, ekonomiya sa Italy, sa Europe guba, ang ekonomiya sa Malaysia, Indonesia guba, sa Thailand, Taiwan guba. Kinsa raman nga nasod karon ang wala maguba nga ekonomiya. Nga panahon sa COVID-19, matud pa sa report, mikita sila more than $14 billion sa pagpamaligya lang og mga face mask, surgical mask sa tibuok kalibutan, sa mga testing kits. Kinsa man, only China. So mga pinangga ko mga kaigsunan, imo nang lantawon pag-ayo ug asa magpailalom, magpaulipon ang mga kanasuran. Posible nga mo-attempt sila pagpaulipon dito sa Republic of China. So, kining ako mga kaigsuonan, opinion ko lang ni, haka-haka lang ni nga dili, wala ko'y kabasihan, pero gusto na ko ni kini nga klaseng analysis. Gusto na kong i-share kaninyo. Gumikan sa mga kadaghang nabasa nato gikan sa internet o nadunggan nakita nato sa mga balita. Karon, do you think ang Amerika mosugot nga ang China mao nay mo rule sa tibok kalibutan? No. That cannot be. That cannot to happen.
and the history and or in the future. Why? Number one, ang United States of America is in the prophecy, in the Bible prophecy. Remember? Revelation 13 verse 11. The second beast is no other than but the United States of America. The lamb-like beast, the Protestant America, is the lamb-like beast, and it is the ruling power now. So, America is bankrupt kung tanaw ni mo karon. Pero, bisag bankrupt ang Amerika, they have the greatest and vast, ferocious armies in the world. Ang Amerika may pinakadakong dunay armas, hinagiban mga kasundaluhang bangis sa tibuok kalibutan because of the United Nations. Wa naman sila kaya sa ekonomiya. Nisukol sila gubat sa China sa economic war. Remember that? Nisukol sila og economic war sa Amerika. Ipang shut up ang Huawei uban patong ditong mga ekonomiya kay gusto nilang mabagsak ang China. Pero sa nitabo sa China gipagawas ang COVID-19, although we cannot say nga sila gi-author niya, pero on the go ang kaso karon nga ang China mao'y ilahang gitumbok o gitudlo nga mao'y hinungdan sa COVID-19 issues. Ang Amerika, ang China pod, ni-speak out pod ang China nga ang nagtudlo nila si Dr. Lear o sa kabayo-chemist nga gikan sa Harvard University of the United States of America, nga miyembro sa CIA, may nagtudlo nila sa paghimo og coronavirus. So, imo makit ang karon kining duha karon mga kaigsoon, masabtan nimo that America and China are now on the war. Karon sa economy, panahon sa COVID-19, ang Amerika tabang sa Europe, tabang sa Pilipinas, tabang sa lugar. What would you expect an economy that can be preserved in the United States of America? Wala na. So China has its pedestal development of economy. Taas kayo ang pagsakas ekonomiya sa China. Now, what will be the possible thing to happen? Kabantay mo sa news, I'm sorry, I cannot show you. Niadtong March 24. Yes, March 24. Ang Amerika miagi siya sa between China, Taiwan, Thailand, Pilipinas, dingadagat mga kaigsunan. Ilang gihapitan, ilang gipadulan og gamay ang Spratly with a message, a harassing message, nga you are not supposed to be there because that is not your territory. Ang gihimo sa Amerika sa iyahang boat carrier, kauban sa mga battleships na 7 ka buok, naghimo sila war exercise doon lang gyud sa Spratly Island. So imong masabtan din karon kinsa ilang giharas. Ilang gipakita ng abilidad, gipalupad ang mga eroplano, tanan gipanag-bombing dito sa kadagatan. So, kasi ilang gipakita ilang lakas, armas, batok sa China. In other words, they want to threat China that we are powerful in arms than you. So, ang Pilipinas, tungkol kay gipapahawa naman sa ang Pilipinas, gipapahawa naman nilang mga Amerikano. So, most likely, wala na kanang mahitabong wala na armed forces or US base din sa Pilipinas. Ang gihimo karon sa Amerika, sa Japan ug sa Vietnam, gipalig-on ang ilahang mga US bases. Gipalig-on nila paduol. O sa paghihimo sa Japan, sa Vietnam. Are you following with the news? Ang ilang mga insik nga mga negosyante sa Japan, gi-offeran og pilay kantidad sa negosyo mamauli sa China. Ang ilang pong mga Hapon nga mga kaliwat nga to sa China, gi-offeran og mga negosyo paulit dito sa Japan. Like Vietnam, like Thailand, o guban pa. So, unsa may nahitabo, unsa may posibleng mahitabo niya na. Unsa may yung nakitaan ganong ingon-ana na ang mga desisyon sa mga nasod sa palibot. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, there is what we call the threat of war. Threat of war. So, posibleng nga doon ay gubat kung di siya masitol. Pero gatuo mo nga ang Santo Papa musugot siyang magubat kining mga nasura ni? No. Because the purpose of the Pope is to make one world order. The purpose of the Pope is to have a ecumenical movement, ecumenical program through the Laudato Si. So pinagi sa Laudato Si, the Pope will try to penetrate, to intervene over this conflict. Kabalo ba mo, gatuo mo sa una nga ang mga Muslims dili madala sa
pagpakig-reconcile ngadto sa Pope, it is done today. Nahitabo na, I cannot show you the document, but maybe someday. No? Nga, kang atong kumpleto na to ang mga gadgets din. Anyway, napamugo ko sa balay, di pa ko kalihok. No? So, I can show you someday. Nga, doon na sila yung mga sinabutan. Ang Laudato Si, mga pinangga ko mga kaigsunan, maoy ginalangtaw karon sa mga nasod sa tibok kalibutan nga may musulbad ining conflict karon, gumikan ining COVID-19, ining ekonomiya nga nakabangkaruta karon, sila'y musulbad ining Laudato Si karon. And I would like to tell you, the Pope has given the power to the second beast. Can you remember that? Ang Vatican or ang Papal Church naghatag na siya power sa second beast. And that is what according to the Revelation 13 verse 11. So dinhi mo masabtan mga higalag kaigsuonan nga ang maong Laudato Si is becoming now the hope of this conflict. What is Laudato Si? Praise be unto you. Manay kahulugan sa Laudato Si. O sa may subtitle sa Laudato Si, to care for our common home. Ang tambalan, ampingan, panggaon ang atong common home. O sa may mga detalye on how to care the common home. Reforestation, education, economic reforms, political reforms, change is coming. So pulos change mga kaigsunan. So pulos change ang naa sa yang mga details. Kay gusto man siya nga kining ang Laudato Si, gusto man siya nga mahiusa ang tanang politiko ang mga nasod, mahiusa ang tanang relihiyon sa tibok kalibutan. Apps, ay mo kalimot. The Bible says in Daniel chapter 2, 39 to 40, kung na may mga balaang kasulatan din na mga pinangga kung makaigsunan, matod pa dinhi nga pwede silang pwede silang mag-unite, magkatapot, but they cannot cleave to one another. Dili mahitabo nga magkatapot sila pag-usap. So mahimo magsabot-sabot lang na sila, but there shall be no more peace on earth. Wala na'y kalinaw ni ining kalibutan na kaigsunan. Yes, they will try to be united. Magbusulay sila sa panaghiusap, but they shall not cleave one to another. So imo makit-an dinhi mga pinangga ko mga kaigsunan nga no matter how the Pope will try to unite the forces all around the world, siyang tig-unite, pero ang iyang implementor ang Estados Unidos. Di ba? Nakaron atong masabtan o atong maaninaw pagayo nga gusto niya nga karong May 14 hangtod sa May 16 magkapinirmahay na ang tanang mga nasod. Ang tanang mga relihiyon ng mga pangulo magkapinirmahay na sa usa ka pag-care sa common home. Ang pinaka-allergic dito sa pag-care sa common home is tungod kay ang kalibutan ato mang i-repair o nya ma-repair man gyud ni nato sama sa mga Hudiyo kaniadto nga matud pa sa Pope nga nagsaulog sa pagbantay sa Sabado nga ikapito ka adlaw sa semana aron nga mapasalamatan o mapasidunggan ang Ginoo sa paglalang niya sa kalibutan pagkahuman siyang paglalang. Pero kinaguba naman kini. Let's forget about the seventh-day Sabbath. Let's start from the new beginning. So, the Laudato Si called it the new beginning. So, kanang new beginning, ang new beginning started from the resurrection of Jesus Christ. Nagsugod sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. So, kanang pagkabanhaw ni Jesus Christ, that was on Sunday. So, matud pa sa Pope, sa Laudato Si, gusto niya nga ang tanang tibok kalibutan magkahiusa sa Sabbath. Just like the Jews, doon na sila'y Sabbath nga nag-commemorate sa pagkatapos sa paglalang sa tibuok kalibutan. Pero ang one world order, ang new world order sa Laudato Si, kinahanglan magkahiusa ang tanan sa pagbantay sa adlawng Domingo, isip adlawng igpapahulay, isip simbolo sa gitawag og new beginning. Sinugdanan, bag-ong sinugdanan. Because the new beginning started sa pagkabanhaw ni Jesus Christ and it was Sunday.
The new beginning started when God created the first element of the earth. And that was the first day of the week, and that was Sunday. So, maayo kayong pagpasabot niya. So, tungod sa mga maayo kayong katarungan kaigsunan, mauna ang gikampanya karon sa tibuok kalibutan. That's why ang Amerika, ang Estados Unidos, mao'y pinakaunang ni-declare that Sunday shall become a national day of prayer. Pero wait. Ang Sunday as the National Day of Prayer, dugay na sa Amerika. Going back katong pagbombing sa Twin Towers, dugay na. Tungod adtong nga grabe nga terrorism nga problem niya itong panahon na, nag-declare na sila that Sunday is the National Day of Prayer. Nausban karon panahon ni Trump, mga kaigsunan. So gianad mga tao, gianad that Sunday is the National Day of Prayer. And what happened in the Philippines? Niyatong going back 1945, nag-declare ang Pilipinas og National Day of Prayer Sunday. Pero dito sa maong provision, sa balaod nga National Day of Prayer Sunday, wala dito gisulat, wala dito gibutang nga magpadayon ni aron mahimong panaghiusa sa tanang kanasuran. Sa tanang relihiyon, sa tanang pagto. But niining bag-o karon nga balaod nga gihinimo ni Congressman Abante, mga higala, nga giaprobahan sa Kongreso, giaprobahan sa presidente ni President Rodi Rua Duterte, nga dunay nakaprovision nga nakabutang nga para sa panaghiusa sa atong pagtuo. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, nikalat sa ubang mga kanasuran dito sa Cambodia, dito sa ubang pang mga kanasuran sa Brazil. Sunday, nasa sa karsada, mag-ampo ang mga tao. Nakita na ninyo sa mga video sa internet. You can have it in the YouTube. Nag-ampo sila mga kaigsunan. Sa Cambodia, kung sila relihiyon sa Cambodia, they are not Christians, neither Muslims. Pero tungod sa National Day of Prayer Sunday, ba Domingo, mangluhod sila, mag-ampo sila mga kaigsunan. Brethren, tibuok kalibutan nag-anam-anam, nagka-brainwash about the day Sunday as the National Day of Prayer. So tungod ni anak kaigsuunan, adunay maayo kaayong mind conditioning tibuok kalibutan. Kabalo mo mga higalag kaigsunan, once mapanik na gani ang mga tao, wala na'y balansi, wala na'y second option ang mga tao but to follow. Mangutana ko ninyo, karon sa COVID-19 issues, unsa kay pamaagi nga ma-recover ang Pilipinas gikan sa pagkabangkaruta. Bangkaruta man gyud, pila magbuwan na kapin wa ka negosyo. Nagbuwan na kapin nga wala ka transact o mga business from other countries. So tanan mga nasod karon tibuok kalibutan, the same status except some other countries. So sa kay sulbad dinhi, dili ka posibleng dunay gutom nga moabot suman sa COVID-19 issues. Kagutom na pod ang mahitabo mga higala. Kagutom, unsay mahitabo kun dunay kagutom? Anarkiya. Posibleng dunay anarkiya. Unya, kagutom uban pa magpadayon ang pestilence. Magpadayon ang kamatay mga kaigsunan. Unsaon pagwala sa COVID-19 sa Pilipinas? Imagine na tubagado ko ninyo. Unsaon ninyo pagwala? Balay-balayon ninyo ang tanang tao, check upon ninyo, butangan ninyo o kanang mga testing kits. Ang ubang ninyo, pastor, na bakuna, na vaccine nga ihatag. Well, thank you very much for that. Pero ang tanang vaccines, mudagan pag 18 months bago ang iyang efficacy. 18 months bago yung efficacy. Sa tupa kung mabakunahan ang tanang tao sa tibok Pilipinas, after 18 months pa, we pick to. So, within 18 months, magpadayon ang coronavirus. So, na-imagine niyo what's next? Ingon ana ang nagakahitabo, mga pinangga kung mga kaigsunan. Karon, unsay gisulti sa Santo Papa Francis. On October, there will be a big event. We do not know on what will it be. I do not know. I cannot tell. We'll watch and wait. Nga dunay umaabot nga big event on this coming October.
that really comes out from his Italian mouth nga nagsulti siya on October doon ay big event. Anyway, what mahadlok niya na, because Jesus Christ said in John chapter 16 verse 33, in the world ye shall have tribulation, but in me ye shall have peace. Cheer up, be of good cheer, because I have overcome the world. If you believe that Jesus has overcome the world, you have nothing to fear. Wa kay ang kabalakan. Although, mag-amping gihapon ta mga kaigsunan. Mag-amping, mag-ampo. Mabito ng panahon ng crisis karon, I need to remind every one of you, ampo-amping. Mao ganitong bantayan mga kaigsunan. Kanang pinirmahay sa mga pangulo sa relihiyon mga kaigsunan, alang sa inyong kasayuran, nahitabo na dito sa Italy. Kanang Italy mga kaigsunan, naaranas tugkaran sa Vatican, nana sa tugkaran sa Roma ang Italy. Pero kanang lugara mga kaigsunan, daghan kay atheist ang Italy, sultihan tamo. Katuo ba nga Katoliko ang mga tao sa Italy? No. Kasagaran nila mga atheist. Why? Kaya ang mga Ostrogoths nga gilampornas sa Rome ni atong tungura sa panahon sa mga 200 to 100 BC. Hangtod nga misukol sila nag-igaway ang Ostrogoths nga dili mo tuo og Dios niya tong tungura, ni apil og mi mix up sa much population in Italy. So, unsay nahitabo? Sa China daghang mga atheist. Sa Italy daghang atheist. Sila ang pinakadaghang dunay patay sa COVID-19. Di mo mangutana na. Sa China, grabe nangamatay dito sa province of Hebei. Pero wag gyud kaabot mga 300 to 292 kilometers lang ay makaabot sa Shanghai o sa Beijing, mga dagkong siyudad sa mainland. Ngano wala kaabot ang coronavirus ditong dapita? So nani mga pangutana karon sa mga tao nga nagapaniid o punto por punto nagapaniid sa mga hitabo sa atong kapanahonan karon. Now, alang sa inyong kasayuran, usbon ko, kanang pinirmahay as ecumenical movement sa mga kanasuran para sa Laudato Si na hitabo na dito sa Italy. Doon ako'y picture din karon mga kaigsuonan nga dili na ko mapakita sa inyo, but maybe someday. Usa kining ka news report mga kaigsuonan nga si Pastor Ganoni Chiup ni apil sa dako kayong kalihukan sa ecumenical movement nga gihimo dito sa Italia. Another document nga gusto na kong mapakita unta ninyo dinhi nga si Pastor Giovanni, dating sekretary sa European Division, nga karon nahimo ng church pastor sa Bologna, Italy, nipirma pod panahon sa ecumenical resolution. Ug daghan pang mga pastor sa Adventist. Mauni ang gigamit o gidaladala karon sa mga offshoots like labi na gyud sa mga Davidians. Kanang nagsigig pangampanya nga magngadto na tagkabukiran, mo nilahang dako kay hinagiban, bisita balay-balay, magpasangi lang sila o pang cleansing sa inyong mga kalawasan. Paimnon mo mga unsa pa diyang mga gipang blender. Kaya pa kuman sigyan mo insert injection na ang simbahang Adventista wala na, ni apil na sa mapintas nga mananap. In behalf kang Giovanni Chiup, na Director sa General Conference of Public Affairs and Religious Liberty, nakutlo na to kinigikan sa Adventist Review Magazine sa gula nitong December 2019. Last December lang sa wa pa mo boto ang coronavirus. Ako ano yung point? Okay. Matod pa din first, a clarification of inter-church and interfaith relations do not mean ecumenism.
Mo ni ang pahayag ha. Kung ecumenism man ang ilahang programa, pero ang iyang tuyo is dili ecumenism. Ang iyang tuyo is interfaith relations. That is not a doctrinal alliances. Huh? Ecumenism in the sense of union with other churches, it is a doctrinal alliances that is obliteration of differences or the loss of distinctive emphasis on biblical truths. Sa una mga higala si Elder B.B. Beach, sa panahon ni Pope John Paul II, sa panahon sa pagpanawagan o kanang ecumenical movement meeting, siya ang nitambong, dala ang regalo kadtong medalyon na naay drawing ng Ten Commandments sa likod, Christ Second Coming. Sa Ten Commandments in large, I remember the Sabbath day to keep it holy. So, gi-explain ni Elder Beach na ang iyang tuyo sa pagtambong dito is not for ecumenical movement. It's not for ecumenical purposes. Ang iyang pagtambong dito, mao ang paghatod sa usa ka tratados nga wala gisulat og papel. Kaya gisulat og papel na siyempre ilabay ito ni Pope John Paul, late Pope John Paul. Gisulat og gold medallion. Iyang gisabong sa Santo Papa. Ang uban mo ingon nga nailalom na ang 70 Adventist sa Santo Papa kay nisabong og medallion. Kinsa may labaw? Una-una adto na ninyo. Kinsa may labaw? Ang gisulob og medallion o ang gisuloban? Kung ang 70 Adventist Church pinaagi kang Elder B.B. Beach nga maoy misulob og medallion kang Pope John Paul, nagpasabot that we are on a higher, not in position and power, but in truth and in the commission of the gospel. We are higher than the Roman Catholic Church. Now, let's go on to the side of Pastor, ang saan yung pag-pronounce niyang pangalan, Ganoni Diop. He is now the new director of the General Conference sa Public Affairs and Religious Liberty. Matod pa niya ako klarohon nga ang iyang pagtambong dito, dili for ecumenism, dili for doctrinal alliances, dili for obliteration of differences, dili for the loss of distinctive emphasis on biblical truths. Giklaro na niya. Pero kabalo mo nitabo ani, gipadako ni siya sa mga offshoots. So bilang secretary sa Public Affairs and Religious Liberty, doon na siya katungod or doon na siya authority from our church nga mobisita o mutambong sa mga kalihukan ingon ni ana. Og nagtuo ko nga ang General Conference nagpili nining tawhana sa dili basta-basta nga komisyon nga gihatag kaniya. Gatuo ko nga siya well-equipped sa balaang espiritu. Well-equipped sa kamatuoran. Well-equipped sa balaang kasulatan. Labaw sa tanan sa pagkamatarong ni Jesus Christ diha kaniya. Nagpadayon sa nga nagkanayon, a misunderstanding of this basic fact has prompted a few at the fringes of the church to accuse Adventist leaders of betraying the church position, which they assume demands there be no interaction with other Christians at all. This radical rejection of mingling with others is, at times, expressed through violent and angry rhetoric. Matod pa niya mga kaigsunan, gisayop lang ni pagsabot sa uban. Nga ang kamatuoran, ang Adventista, nangahimo ng nagkig-alayo na, o giakusar kini, nga nagtraidor na siya sa posisyon sa atong iglesia. Ngano yasuman matud pa niya nga wala may interaction of doctrines within that day nga nitambong siya. Walay sharing of doctrines, wala tanan. Just for friendship visit, just for friendship meeting. Walay interaction of faith nga nahitabo during the time. Kini nga radical rejection sa mingling. Usahay mo na sobraan maguta kayo kapanatik o pagka-prejudice. Pag mangimbitar ang atong mga friends nga dili Adventist kay magpabunyag silang bata atong balibaran pagkadakong sipiat mga kaigsunan. Asa naman ang giingon ni Sister Ellen White sa
sa Ministry of Healing, page 143, that the method of Christ for evangelism is the best method, and His method is mingling with the people. Magkikmingle, you are the light. You are the salt. And you need to mingle yourselves with the people who are in the dark. Kining mga tao nga nagsigig dala-dala ini nga picture nga si Pastor Ganoni Ju ni apil sa usa ka ecumenical meeting sa Italy niadtong December 2019. Mga tao nga pabor, nga istrikto, nga panatiko, extreme believers sa country living. Kaya ilang gusto, di na yun magkig-amigo, di na magkig-tagad, di na ay stila, kung saan ninyo pagminsahe, kung saan ninyo pag-iwag sa kahayag, kung saan ninyo pagtimplas ninyong asin, yan ang mga tawhana. Nakuha ninyo ang punto kay Igsunan? So, matud pa ni Pastor Ganoni Ju, ang secretary sa Public Affairs and Religious Liberty, kung ato ning balibaran nga sayo pa kaayo, wala pa may proclamation of National Assembly Law. Wala pa man. So, kung ato ning balibaran nga gibutang si anak nga katungdanan para anak nga katuyuan, kung balibaran na sa tong iglesia, mahaling hinuon ang kasuko ni ining mga tawana. Although it's true, in Matthew chapter 24 verse 10, 11, that ye shall be hated by all nations. Whether we like it or not, the more we, no matter how much we take good care with our relationship with these people around us who are not believers of our truth, whether we like it or not, they will hate us. Pero dili pa time nga mag-hate sila sa ato, mga kaigsunan. Kabalo si Jesus Christ nga i-hate siya, di ba? Kabalo si Jesus Christ nga dumtan siya sa mga tao, ilansan siya sa krus. Kabalo siya ni Ana, nga sa panahon sa Pasko, ilansan siya sa krus. Kabalo siya ni Ana. But when the time when John the Baptist was asking him, gano'n dili ka mo bisita na ako, ikaw ka ang Mesiyas? Ingos Kristo, no, di lang sa kumuan na rin na. Kaya muan na ko rin na, bisita ko dito. Dili pa time nga mahibalo ang mga tao. Dili pa panahon nga mahibalo ang mga tao. Brethren, dili na to idalion ang atong kahimtang sa kalibutan karon nga mawagtang ang religious freedom. Muwali pa ta, mga kaigsunan. Musinggit pa tas may balita. No? Ato pang isang yaw ang pulong sa daghan pang wa pa kadungog sa mensahe. So kining tawhana, kining ato ang Pangulo sa Departamento sa Public Affairs on Religious Liberty nga si Ganoni Ju, naningkamot mga kaigsunan nga dili sa muulbo ang persecution. Naningkamot sa nga dili sa muulbo. Wa ni siya magdali nga muulbo. Kaya nakita pa sa leadership sa General Conference nga dako pa kaayo ang walihanan sa sa tibuok kalibutan. Pero what happened to Pastor Giovanni niya? Kakamo? Okay? Pastor Giovanni Kakamo? Ang church pastor sa Bologna, Italy. Kung saan mo rason niya? We do not know. Di pa natin doon karon, pero later, kung napay time, I may share that with you. Ako lang ang anam-anamon pag-share ninyo, mga kaigsunan. Pero, Pastor Ganoni Ju, atong iampo, mga kaigsunan, that he must be careful on his mission. He must be, ang singalan na mga kaigsunan. Kinahanglan magbantay, mag-ingat, sa pa may lawom sa ingat, sa pa may lawom sa amping, sa pa may lawom sa take care. Ang bugat di magdanghag. And I know, and I'm sure, Pastor Ganoni Ju knows his role. Kabalo siya siyang role, mga kaigsunan. Higalag mga pinangga ko, mga kaigsunan. Whether you like it or not, Ellen G. White said, in Testimonies Volume 7, page 107 and 108, matod pa ni Sister White, the Lord is testing His people to see who will be loyal to the principles of His truth
Our work is to proclaim to the world the first, second, and third angels' messages. In the discharge of our duties, we are neither to despise nor to fear our enemies. To bind ourselves up by the contracts, or contract is defined as agreements, covenants, arrangements, engagements, and deals with those not of our faith is not in the order of God. We are to treat with kindness and courtesy those who refuse to be loyal to God, but we are never to unite with them. Testimonies, Volume 7, pages 107 and 108. Diyon sa pagsulti, atong Bisayaon. Ang Diyos nagasulay sa iyang mga katawhan sa pagsuta kung kinsa bagyo'y loyal sa prinsipyo sa iyang kamatuoran. Ang atong trabaho is to proclaim, mao ang pagproklama sa tibuok kalibutan sa una, ikaduha, o ikatulong manulunda nga mensahe. In the discharge of our duties, we are neither to despise nor to fear our enemies. Sa Bisaya, sa paghimo nato sa tong mga katungdanan, kinahanglan dili nato tamayon, dili nato pasakitan, dili ta mahadlok sa atong mga kaaway. Usay manggod, ingnon din nato di maluwas. Ingnon manggen nyo di maluwas ang supporter sa LCM. Grabe ra gyud tapod kaayo. Ingnon nato mga Katoliko di maluwas, kana mga pari di maluwas. We you do not know. Sa pouring out of the Holy Spirit, daghang tag mga Colpul Church, daghang tag mga literature evangelist nga nagpanakasaka sa mga konbikto, nagapamaligya og mga literatures nato. Natay mga radio program, kabalo ba mo? Usa sa dakong balay sa kaparian dinhi sa Del Norte, dili na ko ngandag unsa nga lugar, na sumukan sa mga literature evangelist, gipamalit ilang mga libro ug matud pa nila salamat sa LCM-FM. Kaya nagapaminaw sila sa LCM-FM. Kinsa sila? Mga pari o mga madre. Dili na ko nganlan ang lugar kay dako ni nga eskwelahan sa Del Norte nga gidumala sa mga pari o mga madre. So we cannot judge. So matud pa ni Sister White, sa atong paghimo ni ini nga buluhaton sa pagwalis ng balita, dili kayo nato dugmokon ang mga dili matinud-anon sa kamatuoran. Dili nato kulatahog istorya mga kaigsunan. Pwede ta mo prangka og istorya sa publiko o kung say tama, but not to hurt them personally. To bind ourselves up by contracts, kana may problema. Kung ato nang tugutan ang atong kaugalingon nga magkikontrata na, kontrata gani ibot pasabot, contract defined as agreements, covenants, arrangements, engagements, deals, mo na kontrata. Kung magkigbind na sa atong selves, sa tuang si iglesia, sa usa ka kontrata, with those not of our faith, doon na mga agreement, kontrata nga nahitabo, matud pa ni Sister White, that is not the order of God. Ang gihimo ni Pastor Giuliani, sa tingalan niya, Gaunon ni Jup, ang gihimo ni Gaunon ni Jup, just to be present in attendance sa maong ecumenical movement, ecumenical meeting. But there was no agreement done. There was no signing of agreement nga nitabo, but there was only fixing of his name as an attendee. Nakuha ninyong kalainan? So, dili maigo sa statement ni Ellen G. White nga bawal magkig-unite, magkig-combine. So, nagpadala Sister White, we are to treat with kindness and courtesy those who refuse to be loyal to God. Tagdo na to sila nindot, ayuho na to sila pagtagad with respect, with courtesy kadtong mga tao di loyal sa Ginoo, but we are never to unite with them. Dili ta pwedeng magkikiusa kanila bisan kanusa. Never to unite with them. Mga kaigsunan, sa sunod Sabado, ako na pong i-explain kaninyo ang pagpirma
ni Giovanni Calcoma, na dating secretary sa division, sa European Division, and now the church pastor of Italy. I will explain to you. Pero sa di pa ko ma-explain na, ipadayon sa nako pag-explain ang mga punto sa side sa General Conference. Why Pastor Gaugoni Duke was there in that ecumenical meeting. Na presentar na kung almost katunga mga kaigsunan, then by next Saturday, pohon itugod sa Ginoo, I will explain the other half of it. Mga kaigsunan, maragin akong kasulti ninyo. Sa panahon sa krisis, mugara ang mga kawatan sa gobyerno. Panahon sa krisis, ang mga opisyalis ng mga kawatan sa gobyerno, mugara po. Mangawat po. Panahon sa krisis, ang mga negosyante, mugara po. Kasabot mo sa kumbot, ipasabot mga kaigsunan. Kasabot mo sa kumbot, pasabot. Panahon po sa Adventistang krisis mga kaigsunan. Sa panahon po sa krisis Adventista, ang mga kaigsuunang options, mugara po. Mga pinanggaan ako mga kaigsunan. Oseas 4:6, ang katawhan sa Dios ginalaglag. Ginalaglag, dili tungod kay wala sila kahibalo sa kahibalo. Ginalaglag tungod kay ilang gi-reject ang kahibalo. Giyon sila pag-reject, tagang tabog sampol. Ang mga options, dili sila mutuo nga wala mo pirma og agreement si Pastor Gaugoni Duke. Ang ilang pagtuo, ilang gipadako pagayo kay kumo kay ni tabong dito ni pirma gyud agreement. Ni pirma gyud og kontrata. Although wala sila mapakita, nagdako silang hunahuna ang duda. Kanang duda is not a wisdom, it's not a knowledge. Doubt is anti-knowledge. Because when your mind is already filled with doubts, knowledge shall never come into your mind. Di na mo sulod sa imong utok ang kaalam. So sa akong mga kaigsuonang nagpaminaw karon, kung magpadayon inyong duda nga si Pastor Gaugoni Duke ni pirmag kontrata between him and the representation of our church to the Roman Catholic Church during that December last year, 2019. Wala na gyud ka matuoran moabot sa inyong utok. And that will be the beginning of your destruction. Para mga likay ta sa destruction, para masudlan og kahibalo ang atong hunahuna, ihikli nato ang doubts. Let's open our minds and listen to the exact explanation why Gaugoni Duke was there in the ecumenical meeting. Mga kaigsunan, usbon ko ako ng tiwason sunod sa Sabado. Kung doon na may mga pangutana, i-text lang ninyo. I might answer that next Saturday, next Sabbath. Kay I need to rest na. No? I need to rest. Kabalo naman tingali mo nga doon ako heart problem. So, taas-taas na kayo kung pagpakigpulong. So, I need to take rest. So, sunod Sabado pohon itugod sa Ginoo. Hatagan akong pagtagad inyong mga pangutana. God bless you. Magampo ta kaigsunan. Dalaygon og balaan na mga Dios nga ikaw sa mga langit. Salamat kayo sa imong pagtugot nini nga panahon sa pag-broadcast live sa imong ngalan, sa imong kahibalog, sa imong kamatuoran aron mapukaw o mapasabot ang katawhan. Ginoo, panalangini ang tanang nagtanaw, ang naminaw, o ang tanang nagapaluyo, nagasuporta nini nga ministry, panalangini. Pasaylo kami sa mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa among pag-ampo. Salamat sa balang Espiritu nga nagagiya kanamo kanunay. Pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.